Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos. Okay, 3 po ito. Una, magsitatag. Huwag makilos. Pangatlo, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, ang Kristiyano, 3 po itong dapat na ilagay natin sa ating mga puso. Una, magpakatatag tayo. Pag hindi ka po naging matatag, masasayang yung pagod mo. Kumbaga, naging matatag ka sa una, tapos nawala yung init ng paglilingkod mo, sayang yun. Pangalawa, huwag makilos. Ibig sabihin talagang unmovable, sabi nga kanina. Hindi ka makikilos, anuman ang dumating na pagsubok o problema, mananatili ka kay Lord. At yung pangatlo, na sabi sa English, always abounding in the work of the Lord. Yung pagtatrabaho natin kay Lord, hindi daw sabi rito, na hindi, walang kabuluhan. Ibig sabihin, anuman ang gawin mo para kay Lord, may kabuluhan. Pag sinabi pong may kabuluhan, may reward. Bawat gawin mo, kasi punta muna tayo sa Galatian. Galatian chapter 6, verse 7, lagi po natin itong binabasa. Sabi po, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Ayan, ang Diyos daw ay hindi natin pwedeng biru-biruin. Kasi seryoso siya. Maaring tayo magbiro. Ako, nagbibiro ako. Okay, mayroon ako mga sinasabi na para biro lang. Na wala, hindi naman yun, kasi biro nga eh. Pero ang Diyos, sa lahat ng panahon, seryoso siya. Kaya sabi niya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. So, bawat daw gawin, masama man o mabuti, mayroon kang aanihin. Ibig sabihin, kung puro pala maganda ang gagawin mo, kasi depende sa kung anong ginawa mo, iyon din ang babalik sa'yo. Kaya kung nagtanim ka ng puot din ang aanihin mo. Kasi yan ang tinanim mo. Sabi niya, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao, ang siya namang aanihin niya. 8, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, ay siya laman mag-aani ng kasiraan. Kaya kung ang ating ginagawa, ibig sabihin ni Pablo, ay pansanlibutan, ang aanihin mo sabi rito ay mag-aani ng kasiraan. Kaya piliin mo ng itanim yung maganda. Dapat ang nag-ahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang ayun. Kung spiritual ang ating ginagawa, eternal life ang aanihin mo. Pero kung mundo, masisira ka. Amen. Kaya, tingnan po natin ang ating mga ginagawa. At huwag tayong mga pagod. Ibig sabihin, huwag natin gawing yung paglilingkod natin na para tayong kung kailan natin gusto, parang hihinayang ka ba sa gagawin mo kay Lord, huwag mong gawin yon. Kasi lahat po ng gagawin natin kay Lord, may gantimpala. Isa na nga example, kami. Buhay namin. Naglingkod kami, ako, hindi lang ako. Kasama ko ang pamilya ko. Inayos niya ang buhay namin. So, yan po pag nagtanim ka ng maganda, maganda ang aanihin mo. Pero kung naglalaro tayo sa paglilingkod, aanihin mo din yan. Anong magiging magandang ani mo diyan kung naglilingkod ka, laro-laro?
Kasiraan, sabi niya. Kaya sabi niya sa 10, kaya nga, at huwag tayong mga pagod, 9, sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. So, ibig sabihin, kung hindi raw tayo nanghihimagod, ang ibig tukoy nito ni Pablo, kung hindi mo pinanghihinayangan ang maglingkod sa Panginoon, sabi niya, sa kapanahonan, sapagkat ibig sabihin, may takdang panahon ng pag-ani. Katulad namin, noon, puro negative ang nakikita ko noong araw. Noong hindi pa dumarating ang pagpapala, puro negative, para bang napakalabo ng daigdig ni pastor. Pero hindi ako tumigil. Patuloy kong ginampanan ang tungkulin ko at dumating din kami sa sabi rito, sa kapanahonan, yung tamang panahon, ani naman. Hello? Si pastor, wala kang struggle sa aming pangangailangan araw-araw. Wala kaming problema dyan. Amen? Now, sa verse 10, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ayun. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makagawa. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na yan. Dahil pagharap mo kay Lord, at tatanungin ka kung ano nagawa mo sa Kanya. Paano? Anong sasabihin mo? Alam mo, tinanong ka na, o ikaw, anong nagawa mo para sa akin? Sa palagay nyo ba, may maisasagot kayo kung wala naman kayo nagawa? Yuyuko ka. Sa iya. Kasi tatanungin ka ni Lord, ano ang nagawa mo para sa akin? So sabi ni Pablo, samantalang tayo may pagkakataon natin ito ngayon na magtrabaho kay Lord. Kasi, palagay nyo kung kunin ka ni Lord mamaya, may magagawa ka pa. So ibig sabihin, habang buhay ka, samantalahin mo yan na makagawa na mga bagay para kay Lord. Sabi niya, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya, ibig siya kapatiran. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, paglilingkod mo sa tao. Ano yung sabi, eternal life? Eternal life is living for you, for others. Ang may buhay na walang hanggang pala, yung nadububuhay ka, hindi para sa iyong sarili, para sa kapatid, sa iba. Amen. Okay. So, punta po tayo sa propeta. Alam niyo ang isang napakagandang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, yung gawin kang malusog. Hello? May mga libro ako, ang liliit ng litra. Nakikita ko. Ganon si Lord, mga kapatid. Amen. Dito po tayo sa propeta. Golden nuggets. (0102) 2015. Sabi po dito ng propeta, about the only religion and salvation we have. Ano sabi niya? Only religion and salvation na meron tayo. And love is amongst the real godly people. So yung pag-ibig ay matatagpuan lamang ito sa mga totoong makadiyos na tao. Ang tunay na pag-ibig, kasi sabi nga ng 1 Corinthians 13:2, kahit alam mo ang hiwaga ng mensahe,
kung wala kang pag-ibig, useless ang pagiging Kristiyano mo pag wala kang pag-ibig. So sabi rito, ang tunay, the real godly people lang matutagpuan ang pag-ibig. Sa mga makadiyos lang. Ibig sabihin, pag hindi ka totoo, hindi ka magkakaroon ng tamang pag-ibig. You know, the Bible said that would happen. You Bible readers, I heard you holler, and you preacher back there, that's right. The love won't be so far away in the last days. Totoo ba ito? Na mabigat po ito na prophecy ni Brother Branham ito. Sa huling panahon, ito yung huling panahon. Ang sabi niya, the love would be so far away. Ang pag-ibig, sabi nga doon sa Matthew 24, verse 12 to 13, na manlalamig ang pag-ibig ng tao. So ang magkakaroon na lang ng pag-ibig sa panahong ito, totoong Kristiyano. Pag hindi ka totoo, hindi mo magagawa umibig. Dahil ang makakagawa na lang nitong pag-ibig, totoong, sabi rito, ano sabi niya? Real, godly people. So kung ikaw ito, mayroon pang pag-ibig dyan sa puso mo. Pero kung hindi ikaw ito, hindi mo mararanasan. Dahil sabi ng propeta, ito yung panahon, last days, ang pag-ibig, malayo na ito. So sana hindi po ito pa tayo, na tayo po ay mayroong pang pag-ibig. Kasi God, is love. So ang pag-ibig daw ay ang Diyos. So kung wala kang pag-ibig, asan ang Diyos sa'yo? Wala. Sabi niya, the love would be so far away in the last days. The only love there would be left, would be between the elect of God's people. Ang meron na lang, yung mga pinili lang. So kaya, sana tayo po lahat pinili. At kung tayo'y pinili, mayroong pag-ibig dyan. Mabigat po ang propeta, no? Sabi niya, the father would be against mother. Totoo ba ito? Na yung tatay, ang mag-asawa nagtatalo, kontra. Mabuti na lang dito, magkaano tayo, no? Tulad ng ating kapatid sa Mangaldan, hindi sila nagkukontra. Pag sinabi ng lalaki, dalo tayo, dalo yung babae. Walang kontra. Pero sabi ng prophet, ang mag-asawa, magtatalo yan. Magkukontrahan yan. Ano pa? And mother against father. Vice versa. And children against parents. Ay, salamat na lang sa mga pamilya ko. Hindi ako kinukontra. Pag sinabi ko, pray tayo. Pray lahat yan. Walang kontra. Maglingkod kayo. Maglilingkod yan. Hindi sila kukontra. Pero maraming pamilya ngayon, magkakalaban na ang pamilya. Hindi nila mapasunod ang anak nila. Hindi mapasunod yung babae ng lalaki. Amen. Sabi niya. And children against parents, and different ones against each other. And the only love would be left would just be that elect. Just the elected. The word elect, there comes from the word elected. God's elected people. So ang meron na lang pag-ibig sa panahon na ito, kasi last days po ito, yung mga pinili ng Diyos. Kaya mapalad ka kung pinili ka, may pag-ibig ka. Pero anong ebidensyang may pag-ibig ka? Tingnan mo ang sarili mo. Nararamdaman mo ba ang pag-ibig mo sa kapwa mo?
O yun, ikaw yun. Ah, ah. You call, paragraph 2, for revivals. Ayan. So ang mga tao, kasi nga naman pagka Kristiyano ka, lagi mong hinahanap revival. Yung ma-revive ka, yung pagiging Kristiyano mo. You wait for your church to have a revival. Well, that ain't the revival for you. So hinihintay mo anya ang revival sa iglesia, hindi yan ang revival para sa iyo. Sabi niya. The revival ought to begin right in you, sabi niya. So dapat magmula ang revival sa iyo mismo. Huwag mong isipin yung iba. Bakit? Sabi ng paliwanag ng propeta. The revival ought to begin right in you. Ito ang kanyang pananaw. When you begin to thirst for God, ang revival para, yung mauhaw ka kay Lord. Kauhawan mo si Lord. So pag nararamdaman mo pala ang uhaw kay Lord, pag sinabi, alam niyo ba ang salitang uhaw? Yung bang naglakad ka sa disyerto, ilang oras kang naglalakad, may hinahanap ka niyan. Ano hinahanap mo? Yung lalo na kung maghapon ka nang naglakad, ang dami mo ng pawis na natapon. May hinahanap ka na niyan, na gustong-gusto mo. So sabi dito, ang revival, ganun. Hinahanap mong uminom. So sabi dito, when you begin to thirst for God, iyan po ang revival. Na lagi kang uhaw kay Lord. Kaya nga hindi mo maiwasan. Bakit? Nagtataka ka. Bakit pagdating ng gabi, hindi mo maiwasang mag-pray, hindi mo maiwasang umawit kay Lord. Lalo na pagising mo sa umaga, hindi mo maiwasan kasi hinahanap mo si Lord. Uhaw ka. Iyan po ang revival. Nararamdaman nyo ba yun? Pag Sabado, nagpiprepare ka na para bukas? Bakit? Bakit nagpiprepare ka para bukas? Ano sa araw ng bukas? Iyan po ang uhaw. Na, ang lagi mong nasa isip, salamat Lord, linggo na naman bukas. Salamat Lord, sana huwag maglinggo. Alin sa dalawa ang nasa isip natin? Kasi yun, ang revival, magpapasimula ito sa iyo. Yung kauhawan mo sa Diyos lagi. Sabi niya rito, there might not be another member of the church wanting the revival. Maaring ganun. If it breaks out in you, it will break out other places. So, ibig sabihin, kapag naramdaman mo ang revival, nakita ito ng kasama mo, mahahawa sila. So, ikaw ang maghahawa ng revival. So, paano mong yayayain sa church ang isang tao, paano magbabago yung taong yon na wala namang makita sa'yo? Kasi tayo ang magpapasimula. Parang, Brad, masama ang sigarilyo. Huwag kang magsisigarilyo. Hayaan mo na lang ako. Paano mo maaakay yung tao sa huwag magsigarilyo? So ang magpapasimula sa buhay na nais mo, ikaw muna. Dahil sinabi ni Pablo, ang magsasaka, ang unang dapat tumikim ng kanyang tanim. Ay, papakain mo sa iba, hindi mo pa natitikman. Ikaw muna. Pero ang ibig sabihin noon, bago mo ipagawa sa iba ang nais mo, ikaw muna ang gagawa. Hindi yung pinagagawa mo sa iba, ikaw hindi mo naman nagagawa. Parang halimbawa, si pastor, kung ako po dito mangangaral na hindi ko naman nagagawa, niluluko ko kayo. Kaya pag ako nagturo ng power, nakita nyo, ginagawa ko muna. Katapatan, pinagtunayan ko ito sa inyo.
So, ibig sabihin, bago ko sabihin sa pulpitong ito, ang gusto kong sabihin, nakita nyo ng ginawa ko. Kasi hindi po tayo magiging magandang example kung hindi mo naman kayang gawin. Amen? Okay. That's what a real Christian does. Iyan anya. Ang isang totoong Kristiyano, iyan ang ginagawa. Ano yun? Ito. Mensahe ko po ito nung Friday. You pray and humble yourself. Ang Kristiyano po lagi pong nananalangin yan. Sabi ko nga kagabi sa nag-uusap kami ng mga kapatiran. Alin ang mas maganda? Yung ginagamot ka or naiwasan mo yung sakit? Sabi nga, prevention is better than cure. So yung prayer, pag ikaw po ay prayerful, kung meron mang aksidenteng dapat mangyari sa iyo sa araw na yan, hindi mangyayari. Iyan po ang nagagawa. Sabi nga ng Friday, ito yung slingshot. Alam niyo yung slingshot? Yung tirador ni David. Ha? Slingshot lang yun. Ang bala nun bato. Pero, pinatay no si Goliath. Sino si Goliath? Si Satan. So sa pamamagitan daw ng pagiging prayerful mo, kaya mong pabagsakin si Satanas. So si Satan po ang naggagawa ng mga aksidente. Sakit, lahat. Pero kung prayerful ka, nakakaiwas ka. Hello? Meron ba tayong slingshot? Hello? Kung meron kang slingshot, lagi ka nakaganyan kay Lord. Lord. At sabi ko nga, nung Friday, sino ang nakakapagbigay pansin na bata sa magulang? Yung tulog o yung iyak ng iyak? Pag ang bata, lalo na kung ang iyak niya malakas, aasikasuhin mo yan. Tama? Pero yung tulog, ay, tulog naman to. Di ba? So, ang inaasikaso, nabibigyan ng pansin ng magulang, yung anak na umiiyak. Ganon din po dito, ang laging umiiyak kay Lord. Ito ang pinapansin ng Diyos, yung laging nananalangin. Pero kung hindi ka naman nagpipray, ba't ka papansinin ni Lord? Wala ka naman kailangan eh. Pero kung lagi kang, kaya nga, kung hindi ako nanghihinayang lumuhod dito tuwing umaga. Sinasabi ko kay Lord, kaya pala ako napapansin ni Lord. Kasi lagi akong umiiyak kay Lord ng kung ano ang gusto kong gawin. Sabi rito, and keep before God day and night in order you might give yourself to somebody else. Ayun, living for others na naman. Ito ang mabigat. Not what you keep, it's what you give that counts. So, yung tinatanggap natin, kasi lagi tayong tumatanggap kay Lord. Yung tinanggap mo, hindi na yan masyadong pinapansin ni Lord. Yung binigay niya, hindi niya yung pinapansin. Ang pinapansin ni Lord, yung binigay mo. Yung ginawa mo sa kapwa mo, iyan ang mayroong bilang kay Lord. Hindi yung natanggap mo na. Hello? Kay Lord, mahalaga yung paano mo ginagamit yung nandyan sa'yo para sa iba. Kasi si Lord, handa siyang mag-reward lagi. Reward. Pero, yung binibigay sa atin ni Lord, hindi niya yung kinikwenta. Gaano man yung kalaki, maliit man, malaki, hindi niya yung kinikwenta. Ang kinikwenta ni Lord, ano naman yung nabitawan mo para sa kapwa mo. Lalo na kung para kay Lord.
Huwag mong bilangin yung mga tinatanggap mo. O kaya, ang ibig sabihin, ang tingnan mo, paano ka nakakagawa ng mabuti sa kapwa mo. Amen. Sabi niya, you must give yourself out to others. O, kaya balik na naman tayo dun sa eternal life is living for others. That's the way Jesus did. Yan ang ginawa ni Lord. Nung bumaba sa lupa si Lord, hindi niya tiningnan yung sarili niya. Ang tiningnan niya, yung kapakanan ng kapwa. Amen. He gave Himself to others. Okay, now. And while it's daylight, nasabi ko kanina, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Habang araw pa, I think this. I keep this in my mind, and it's good for you, dear Christians, to remember that this is the only time of all ceaseless ages beyond the time to come. Ano sabi niya? It's good for you, dear Christians, to remember. Ano yun? That this is the only time of all ceaseless ages. Kasi nung sinabi niya ito, anong year ito? 56, malapit na yung pagtatapos ng church ages. Sabi niya, ito na, itong panahon natin, ito lamang yung panahon sa lahat ng mga ceaseless ages, beyond the time to come, that you'll ever have the privilege of working for Jesus Christ. Ito lang. So, sabi kanina, ito yung pagkakataon natin na makapagtrabaho kay Lord. Kasi patapos na po itong mundo. Sinabi ito ng propeta, kasi 56 po, ano na yun? Pagtatapos na ng ng propeta sa church ages. Okay. So sabi niya, ito na yung huling panahon na pagkakataon maglingkod tayo sa Diyos. Ito lamang yung pribilehiyo para makapagtrabaho tayo kay Kristo. This is the only day. Ito lang yun. And we don't know, ayan, kaya pala niya sinabi ito, sa pagkasabi niya, and we don't know whether we're going to be here tomorrow or not. Hindi mo alam kung buhay ka pa mamaya o nandito ka pa bukas. So, ibig sabihin, samantalahin mong magtrabaho kay Lord dahil hindi mo alam, baka bukas wala ka na. O anong may pipresent mong ginawa mo kay Lord? Umalis ka nang walang pakinabang sa'yo. At iyon ang pinakamalungkot mong araw, pagharap mo kay Lord na wala kang nagawa kay Lord. So, ito raw yung panahon na binibigyan tayo ng pribilehiyong makapagtrabaho kay Kristo. This is the only day, and we don't know whether we're going to be here tomorrow or not. So I believe it behoves us to move with all that's in us and do everything that we can. So kung meron ka mang gagawin ngayon kay Lord, gawin mo na ito. Anong klaseng gawa? Kung ano ang magagawa mo. Alam nyo, ang isa sa binibilibang kong, although hindi naman yun biblical, pero nagagawa nila kahit hindi biblical. Yung pong iglesia. Pagsapit ng December, yung tinatawag nilang pasasalamat, nangungutang sila para lang maibigay nila sa kanilang church. Palakihan ng bigay dyan. So ang ikanila-isipan, gagawin ko ito, malaki ang magagawa ko, mawala man ako sa mundo, may nagawa akong malaki. Hello. Kaya lang, ang motibo naman ng iba sa kanila, para makilala, oy, pinakamalaki si ano. Hindi yun. Ang nais ni Lord galing dito. Hindi yung sumikat ka, dahil pinakamalaki ang bigay mo. Amen. So, ang tinutukoy dito ng propeta,
gawin mo na sa panahong ito yung pinaka-the best mo na magagawa para kay Lord. At sabi niya, and, kasi sabi nga kanina sa ating text, lahat ng gagawin mo may gantimpala yan. Kaya hindi po ako magtataka kung marami akong gantimpala na matatanggap pa kay Lord. Kasi totoo po ang salita. Hindi daw masasayang ang ating mga pinagpagalan. And if we're going to have an understanding of God, it must come out of God's Word. For the Word is what God gave us to feed our hungry souls. And the Holy Spirit was sent to take the Word of God and to feed us by the Word. So may salita, katulad ngayong araw na ito, may naririnig tayo, sabi nga ng mga testimonyo ng Friday, na ito yung nagpapalakas sa iyo. Kasi subukan nyo, pero wag nyo nang subukan dahil sigurado. Naranasan nyo na ba ang wag kumain ng 1 linggo? Taas nga ang kamay nung hindi siya kumain ng 1 linggo. O wala. Anong kaya kung 1 linggo hindi ka kumain? So ngayon, 1 linggo mamamayat ka. Manghina ka. Baka mamatay ka pa. Tapos dito, tingnan nyo, pagising mo sa umaga, almusal. 10:00, merienda. 12:00, 3:00, 7:00, gabi. Biro mo 5 kain ka sa isang araw. Pagkatapos, tatamarin ka pang magsimba. Dito lang tayo kumakain ng pagkain sa espiritual, dito sa pulpito. Tapos mawawala ka pa. Subukan mo, 1 linggong huwag kumain. Tayo sabi ko, iyan po ang pinaka-normal na kain ng tao, 5 beses pala isang araw. Dahil may merienda tayong 2. Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. At minsan, pag may mga nanonood ng TV, habang tapos nang kumain yan, nanonood na lang ng TV. Ngumunguya pa, parang kambing. So maraming pagkain, bawat araw. Pero pagdating sa spiritual, ang daming hindi kumakain ng maayos. Kaya maraming, sabi ito, hungry souls, gutom na kaluluwa. Amen? Ito, mabigat. God loved Israel. So bakit mahal ng Diyos ang Israel? Kasi chosen, people. But when Israel sinned, she reaped what she sowed. Mahal, parang tayo, ang mga anak natin, mahal natin. Pero pag nagkamali yan, sinturon. Tama? Kasi walang matinong magulang na hindi niya papaluin. Pag ang magulang konsentidor, lalaking luko-luko yan. Pero kung sinturonin mo yan, hindi na yun uulit. Ano, ulit pa? Hindi na po. Kasi may disiplina. So ang magulang na nagmamahal sa anak, sisinturonin yan. Huwag mo naman patayin. Huwag naman 2 por 2. Chinilas. Amen. Para tumigil sa kalukuhan. So ang Israel, bagamat mahal ng Diyos, sabi rito, she reaped what she sowed. Inani nila. Yan ang sinabi kanina. Aanihin mo ang tinanim mo. And we're in for judgment. Lahat tayo, pag hindi tayo nag-ayos, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Mark that down. May warning ito ng propeta. And remember, I have said it from the platform.
Alalahanin nyo, sinabi ko niya yan sa pulpito. When it comes to pass, you remember what I said. My Christian friends and senior friends, whatever you do, if you believe me to be sent from God, you seek the kingdom of God just quick as you can and get into it. Kung ako anya'y kinikilala niyong pinadala ng Diyos sa inyo, hanapin niyo ang kaharian ng Diyos ng mabilisan. Bakit? Bakit ang kaharian ng Diyos ang sinasabi niyang hanapin natin? Okay, sabi niya, if you believe me to be sent from God, you seek the kingdom of God just quick as you can and get into it. Bakit? For that's the only safety we have today. Kung nais natin ng isang safety, ilagay mo ang sarili mo nasa sa loob ka ng iglesia. Iglesia na nasa kaharian ng Diyos. Dahil iyan lang pala ang safety lugar ngayon. Paano kung nasa labas ka? Kawawa ka. So kaya nga, sabi niya, hanapin niyo ang kaharian ng Diyos. At sabi ni Paul, 1 Corinthians 14:17, for the kingdom of God, Romans, for the kingdom of God is not meat and drink, but of righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Iyan ang kingdom ni Lord. Righteousness, peace, and joy. Iyan daw ang hanapin natin. Yung maging righteous tayo sa harapan ng Diyos at namumuhay tayong laging may kagalakan at mapayapang buhay. Hindi magulo. Iyan daw ang hanapin ninyo dahil iyan lang ang pinaka-safety na lugar. Wala kang struggle doon pag taglay mo ang righteousness, kapayapaan, kagalakan. Iyan daw ang kingdom na safety ka dyan. Kaya yung ibang hindi nakakapasok sa kingdom of God, magulo ang buhay at hindi po siya tiyak na ligtas siya. Sabi niya, for that's the only safety we have today. The world's at the end of the age. Only in Christ are you saved. Wala po tayo na ngayong pwedeng paglagyan ng ating buhay na ligtas. Si Jesus Christ lang. At si Jesus Christ, meron po siyang body. At ang body ni Lord marami. Sino yung body? Tayo ang body. Paano kung hindi ka naman dito kasama sa body na ito? Ang katawan niya lang ang ililigtas na. Amen. I'm not saying that to scare you. Hindi ko niya ito sinasabi para takutin kayo. I'm saying it just as sanely as I know how to stand here in this platform and say it. But my heart's been stirred for a time, and I know that we're ready for something now. Come in. So mayroon siyang ipinapahiwatig dito, kasi huling panahon po ito, may mga magaganap po ngayon. Na prophecy po yan. At tinuro ko nung last Sunday, yung pamamayagpag ng Antichrist sa buong daigdig. Hindi po yan, hindi pwedeng hindi mangyari. At nakaumang na po yan. So kaya nga sabi ko nga, na uumpisahan ko ang training after ng camp. Pero hindi po ako linggo magtuturo ng training. Amen? Para, ano ang purpose ng training na ito? Para alam mo ang gagawin mo pag dumating ang araw na yun. Totohanan po ito at by experience, kasi naranasan ko, marami akong karanasan
sa paglilingkod ko kay Lord. Ibubuhos ko ang pagtuturo na yan dito. Pero hindi linggo. Kaya, sorry ka na lang kung wala ka dito sa araw na yon. Magtanong ka na lang siguro kung anong gagawin mo. Pero, tiyak po ito. Magagamit mo ito sa araw ng mga araw na yon. Sabi niya. And you Christians, don't stay in that lukewarm condition anymore. Kayo anyang mga maligamgam. Huwag na kayong manatili sa pagiging maligamgam. Ano ba yung maligamgam? Ha? Ewan ko kung kung nasisiyahan kayo sa kape na hindi mainit, hindi naman malamig. Ako'y tinatapon ko ang kape na ganun. Gusto ko yung mainit na mainit. Yung talagang papasuin niya yung nguso ko. Masarap inumin yung mainit eh. So, yung daw maligamgam, kasi sabi ni Lord, ang maligamgam, iluluwa ko. Kaya kung ang kape ni Lord pala, parang ganon, pag ganyan niya, maligamgam, tayo po yung kape, iluluwa daw ni Lord. At sinong matinong matapos idura, didilaan niya yung dura niya. Sino? May matino bang ganun? At si Lord matino. Paano niya pa didilain yung dinura na niya? Amen? Sabi niya, don't stay in that lukewarm condition anymore. Lay aside everything. Just get as close to God as you can. So ang inaano ng propeta na maging lalo tayong lumapit ngayon kay Lord. Hanggang makakaya niyong maging close. Gawin niyo ang pinaka-close. Walk with Him, talk with Him. Saan? Prayer. Let everything else be secondary, but your prayer life stay right with Him all the time. Yung almusal, secondary na lang yan. Unahin mo ang prayer. Sa gabi, bago ang hapunan, unahin mo ang prayer. Laging si Lord ang una. Doon pala tayo mapapalapit kay Lord lagi. Ang malungkot mga kapatid, maraming Kristiyano, tamad sa prayer. Amen. Yan po ang totoo. Kaya ko ito tinuturo sa inyo kasi karanasan ko ito. Prayerful po ako. At bago ako mag-pray, kanina, almost 20 songs ang pinakawalan ko sa worship ko. Minsan 15. Amen. So, inuuna ko si Lord na i-worship bago ako luluhod. Kasi yan lang po ang pinaka-the best na gagawin mo ngayon na maging close kayo ni Lord. Prayer. Kasi sa prayer, sino po sa inyo ang nakaranas na ng may kausap sa cellphone? Naranasan niyo ba? May kausap kayo sa cellphone? Ano, pag may kausap ka ba sa cellphone, ikaw lang ang nagdadaldal? Yung kausap mo, hindi mo pinasalita? Paano? Pag may kausap ka sa cellphone, sumasagot din yung kausap mo. So dito, si Lord ay Espiritu. Paano mo siya makakausap? Prayer. Pag sa prayer, nagsasalita ka kay Lord. Paano siya magsasalita naman sa iyo? Dito sa pulpito. Makinig ka. Kinakausap ka ni Lord dito sa pulpito. Huwag mong isipin na, sana makausap ko si Lord ng face-to-face. Dito mo siya makakausap sa pulpito. Dito mo maririnig kung ano ang gusto ni Lord na gawin mo. At kung ano naman ang sasabihin mo kay Lord sa prayer. Tama? May gusto kong hingin kay Lord sa prayer. Pero, kung gusto mo sumagot si Lord, dumalo ka. Maririnig mo dito ang sinasabi ni Lord.
Sabi niya, so sabi niya, let everything else be secondary. But your prayer life is stay right with Him all the time. Prayer. Kaya nga pala sinabi ni Paul, pray without ceasing. Okay. Well, that's one way it's yours. But it isn't yours till you sign for, ay, mabigat po ito. Para baga ang inaano dito, naranasan nyo na ba yung merong dumating sa inyong delivery? Mahalagang bagay. Pag mahalagang bagay po ang dumating sa inyo, naniniguro din yung delivery boy. Na baka hindi yung para sa'yo. Kasi kung mahal yun. So ngayon, yung bagay na yun, ay hindi yun mapapasayo kung hindi mo pipirmahan. Hello? Mabigat po ito. But still, it isn't yours till you sign for it. So yung dumating na deliver, hindi ito mapapasayo, hindi mo ito makukuha kung hindi mo pipirmahan. Ngayon, para makuha mo yon, pirmahan mo. At pag napirmahan mo na, ibig sabihin, sa'yo na yon. Yan, sabi po ng prophet. And if you don't sign for it, he will have to take it back. So pag hindi mo napirmahan, obligado yung nag-deliver, ibalik. Kasi hindi mo pinirmahan eh. Hindi yun mapupunta sa'yo kung hindi mo napirmahan. Yan, sabi ng prophet. You might see all your symptoms. The devil says, here it is. Here's your cancer. Nagpa-deliver si Satanas ng cancer. Pirmahan mo na. Pipirma ka ba? Eh, maraming pumipirma. Si Satanas po ang kahirapan. Nag-deliver si Satan ng kahirapan. Pirmahan mo na. Sa'yo na ito. Marami ang pumipirma. Sakit, kahirapan, ang daming pumipirma. Kaya, huwag tayo magtaka, bakit mahirap, may sakit. Kasi, hindi po yan galing sa Diyos na kahirapan at sakit. Si Satan po nag-deliver niyan. Tinanggap, pinirmahan mo. Kaya ang sakit nandiyan sa'yo. So, ang sakit po, kung ayaw mo, huwag kang pipirma. Ulitin ko, wala pong sakit na galing sa Diyos. Puro deliver yan. Yung mga delivery boy ni Satan. Sabi niya, the devil says, here it is. Here is your cancer. Here's your heart troubles. Here's your crippled condition. Refuse to sign for anything the devil brings. Huwag niyong pipirmahan yan. Ang kahirapan, mga kapatid, kay Satanas po yan. Wala pong sinabi sa Bible na maghirap kayo. Although, dadaan tayo sa testing. Pero ang kahirapan, hindi po yan galing sa Diyos. Kaya naghihirap pala ang tao kasi dala-dala ito ni Satan. Deliver. Pinadi-deliver ni boss. Kahirapan. Pirmahan mo na. Yung iba pumipirma. Kaya may mga sakit ang iba, pinirmahan nila yun. Kaya natanggap nila. Dahil kung hindi nila ito, ibig sabihin na pinirmahan, ginusto niya. Kasi kung ayaw mo, may paraan para hindi mangyari sa iyo yan. Refuse to sign for anything the devil brings. He will have to take it back. Kaya pag tinanggihan mo yung pinadala sa'yo ni Satanas,
ibabalik niya ito kay boss niya. Hindi ito mapupunta sa iyo. Maganda kung ang nagpadala si Lord, sigurado, ang dala-dala niya ni Lord, at isang box na pagpapala. Isang box, kalusugan. Ang kalakasan. Ipipirmahan ko agad yun. Pero kung cancer, abay, huwag kang pipirma dyan. Okay? Refuse to sign for anything the devil brings. He will have to take it back. Say, Satan, I refuse to have it. Satanas yung kahirapan, tinatanggihan ko yan. Satanas, mga sakit, tinatanggihan ko yan. Kaya nga tayo nung bagong taon, kita nyo ang declaration natin? Epektibo. Kung mayroon mang nagkakaroon sa atin ng karamdaman, sandali lang. Ay ako mula nung declaration natin. Magsi-76 na si Pastor. 75. Amen. Sa awa ng Diyos, nababasa ko ito malilito. Amen. So, salamat sa Diyos. Amen. So, wala po akong maipagmalaki, si Lord lang. Kasi noon po, naranasan ko na, inabot ko na rin yung litra nagdidikit. Mahirap basahin ang litra kasi nagdidikit. Awa ng Diyos na wala. Amen. So, magaling ang Diyos, mabuti ang Diyos. Sabi niya, I just won't have it, no sir. He will have to take it back in the name of the Lord. If you believe it and confess it and say, I accept Jesus Christ as my healer, there's no affliction or disease can stay on you. Salip yung pa-deliver ni Lord na wala kang sakit, walang kahirapan. Yun ang pirmahan mo. Hindi yung mga negatibo. So ang tinutukoy dito ng propeta, kaya nagkakasakit ang tao, ginusto niya rin. Dahil kung ayaw niya, ba't hindi mo kontrahin? Ba't hindi mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka? Ibalik mo yan sa boss mo. Hindi ko yung tatanggapin. So ang ibig sabihin, kung tayo po'y tatanggap ng mga bagay, yung galing kay Lord lang. Ay may mga Kristiyano, pati galing kay Satanas, tinatanggap. Tapos, pag nandyan na may problema na, saka iiyak kay Lord. Binigyan po tayo ng pagkakataon ni Lord, ng kapangyarihan at pribilehiyo na tayo'y mamuhay ng maayos. Paano ka makakapamuhay ng maayos kung may nararamdaman ka? Ayun, so, there's no affliction or disease can stay on you. Stay right with it. Last. Okay, dito po tayo sa Bible. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. So, inisa-isa po dito ni Paul, sa kahuli-hulihin ang mga kapatid, anumang mga bagay ang totoo, anumang mga bagay na tapat,
o mga bagay na matuwid, o mga bagay na pure, o mga bagay na kaibig-ibig, o mga bagay na mga mabubuti, ito anya ang ilagay nyo lagi sa inyong kaisipan. So, wala pong, hindi tayo, ang ibig sabihin dito ni Paul, huwag tayo mag-isip ng negatibo. Ang negatibo po ay kawalan ng pananampalataya. Amen. Kaya sana po sa araw ng training natin, after ng camp, amen, ay makasama kayo sa training at makikita nyo, magagamit nyo ang kapangyarihan na bigay ng Diyos. Kasi, mga kapatid, yung pong ating kasi sabi dito, katapatan. Ang katapatan po ay, mag-ano po ako ng verse sa Bible. Sa John, chapter 8. John, chapter 8. Huwag po tayong papasok sa ganito. John 8. Verse 44. Tingnan niyo po si Satan. Ito pa ang sabi ni Lord. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ito po ang sabi niya doon sa mga kausap niya. Anong klaseng tao itong kausap niya? At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. So, negative po itong kausap niya. Sino ang tinutukoy niya na ama? Si Satan. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. So si Satan po ay ama ng kasinungalingan. Huwag tayong magbibitaw ng isang salita na hindi mo naman gagawin. Kaya kayong mga nagbitaw na sasama at sasama, ay mapalad kayo. Dahil tinupad nyo yung sinalita nyo. Kaya purihin nyo ang Panginoon dahil tinupad nyo yung sinabi nyo sasama kayo sa camp. Tama ba? Mapalad ka. Kasi yung pagsisinungaling po, sabi niya, ang tatay ng sinungaling si Satanas. So wag po tayo magbibitaw ng salita na hindi mo naman gagawin. Kasi sabi, ulitin ko ang basa. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Si Satanas po, puro kasinungalingan. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Sapagkat siyang sinungaling at ama nito. Kaya mapalad kayo na sabihin nyo, sasama ko sa Bicol, ginawa nyo, hindi kayo nagsinungaling. Tama? So, ingatan po natin ang pagbibitaw ng salita. Kasi, diyan po tayo binabantayan ni Satanas. Amen. At bawat gawin natin, meron po yung consequence. Meron kang aanihin dyan sa ginawa mo. So, sana nakita po natin itong mensaheng ito. Kasi, dulo na po ito ng panahon. Wala na pong panahon na parating. Tapos na ang 7 church ages. Sabi ng prophet, nagpasimula na nung matapos ang church ages, eternity na. Capstone, Holy Ghost. Holy Ghost dispensation po ito. Wala nang darating kasi yung capstone po ito ang pinakadulo.
Kasi yung pong pyramid ni Enoch, wala pong ulo yun. So ngayon mayroon na. Kasi huling panahon na po ito. At tayo'y dapat mamuhay sa tama. Amen? Okay na. Mawit ka.